Hi guys! So guys, for today's video, today is another video. Welcome to my vlog. So mga inday, nami karon diri sa among another bukid sa farm. Kani nga farm namo layo ay jud along the highway. Mauna dili namo ginabisita permanente dire dahilan layo kaayo. Sa gikan sa kalsada to farm, 2 hours namo gibaktas. So layo jud kaayo among gibaktas padulong diri sa among farm. Mauna kani nga farm dili jud namo ginabisita permanente. So karon bisitahon nato kay ang mga aswang, mga unggoy daghan na manggod karon nagalagala. Tapos ang presyo sa lubi is dollar na talaga, mao na kinahanglan gid bisitahon. So far naman ang among mga trabanti is butan kaayo pero kinahanglan gihapon atong bisitahon at atong kumusahon ang atong mga trabanti. Kaduha pa lang nako ni nabisita nga farm kay dahilan kuan kayo layo kayo kani diri among giagyan dili ni amo ang farm sa igsuon ni sa akong partner. So kaning anak namo ginasanay namo ginatrain namo diri sa bukid para pagabot sa panahon dili niya malimtan ang anyuta para naivalue sa iya. Masanay siya diri para pagabot sa panahon dili niya malimtan ang farm na to. Tapos dili pud siya makaingon sa iyang sarili nga ibaligya or iprinda o isang la. Iyan ang manggod karon ng mga kabataan murag wala na value sa ilaha tanan ang kabilin sa ilahang mga ginikanan dili tanan na gihapon mga bata na naningdag ko na nga may pinapahalagaan nila kung anong meron sila. Kay real talk lang dito nino, najud ko mga kaila nga ang kabilin sa ilang mga ginikanan gibaligya nila kay lagi wala sila nasanay pagtrabaho sa bukid. Ginatry gyud namo siya nga matrain diri sa bukid, ginapatanom namo lubi og saging para pagabot sa panahon nay value sa iyaha ang lugar na ito. Kinahanglan man gud ang mga bata gamay pa ginadisiplina nga gid na sila. Ginatrain, ginapasanay sa mga trabaho. Kabalo mo mga guys, nakoy friend nga mayaman na karon. As in mayaman na talaga kasi kahit anong gusto niya nabibili niya, kahit anong pangarap niya nakukuha niya, material na bagay na bibili niya dahil nga may pera nga sila. Katong friend pa mi, katong dalaga pa ko, dalaga pod siya. Moingon siya nangarap gid siya nga kinahanglan maahon ang kahirapan. Ingon siya sa kuha nga magkaanak ko, kinahanglan dili jud nako iparamdam or iparana sa akong mga anak na lisod jud ang kinabuhi. So nagkaasawa, nagkapamilya, nagkaanak, nagmayaman nga siya. Ngayon, nagmayaman nga siya. Wala gid niya giparana sa mga anak niya unsay kalisod. Unsay gusto sa mga anak gihatag. Dili magdili-dili siya. Moingon pa siya nga kung dili mangayo ang mga anak, kung kisa tong luya, pangut-ano niya? Nganong problematic man ka nga naman tay kwarta. Unsay gusto nimo? So ngayon, na nagka-dalaga, yung iba, ulitaw na. Tapos karon problematic siya kay ang mga anak daw niya mga bastos. Oo, tinuod jud na mga bastos ang iyang mga anak, walay mga mudo. Kay nga naman, gi-spoiled man niya. Tapos, problematic siya kay ang mga anak daw niya, nganong ingana man daw kabastos. Bisan unsay ginahatag sa panahon nga gagmay pa sila. Nakulat si mama guys. Nakapoy siya. Fast forward dito sa akong istorya ganina no. Kanang dili lagi pwede i-spoil ng mga bata karon. Tapos kinahanglan ay disiplina. Dili kay unsay kahirap nimo sa una dili nimo iparanas. Kay syempre love nimo og murag lisod jud kaayo na iparanas nimo ang kaagi nimo sa imong mga anak. Pero kinahanglan may limitasyon. Kaya nga ka nagmayaman dahilan ang inspiration nimo sa una, ang hugot nimo sa una is ang kahirapan nimo. So karon nagkaanak ka, dili nimo iparana sa ilaha kung unsay kalisod sa kinabuhi. Bisan unsa na lang ihatag nimo, unsay uso karon nga gadget mo toy ihatag nimo, ibili nimo. Samantala napamay unta dapat nga mga gadget nga wala pa nasira na dapat i-continue to ng mga gamit. Naka-witness jud ko sa akong friend, grabe ang pagmahal niya sa anak. Samantala nang nag-ulitaw na yang anak, grabe mga bastos jud. So kinahanglan minimize lang jud ta sa paghatag sa mga kinahanglan sa akong mga anak. Sa tinuod lang luoy jud sila kay nganuman dili sila magunahuna kung unsay kalisod sa kinabuhi. Ang unahuna-una na nila unsay kahapi sa kinabuhi. Mauto kung malugi na ang negosyo, wala na ikapalit, wala na ikahatag sa mga anak nga manginahanglan sila, mauto ang kaluoy nila. Kaluoy jud nila kay nganuman sanay man sila kwarta. Mao mo ingon kung magmayaman ko dili nako iparana sa akong mga anak. Never gid nako iparana kalisod sa kinabuhi nako. Mauto ang friend nako karon ang nagsakripisyo sa iyang mga anak dahilan mga bastos kaayo. Karon dagko na ang mga anak i-control niya paghatag og kwarta. So dito na pod nag-start ang mga batasan sa iyang mga anak na dili na siya respetuhon. O diba, sakit sa buot kung ikaw ang ginikanan. Sa akong opinion lang,
dili gyud na maayo kay nga naman sa ganun pa sila gi-spoiled na nimo. So karon i-control nimo, dili na sila makontrol o dili na sila maminaw sa imuha. So ako karon wala jud na ko gi-spoiled akong anak bisan isa ra siya ka buok. Unsa pud pag-spoiled na ako sa iyaha nga taga bukid ra manggod pod ni. Nindot jud diri sa bukid mamuyo, fresh air tapos ang tubig pod. Ang problema lang kay walay light. Pwede naman kung may kwarta mag-solar, pero ingani ka atay sa kinabuhi ambot na lang jud. Taas ang kilo sa kopras pero ang bunga wala jud. Gamay na lang ang 20 ka buok. Ang bunga na lang karon is 8,000 ka buok na lang. Tapos may mga aswang, may mga unggoy. Kaning mga unggoy jud ba, wala sila na ulaw sa ilang kinabuhi. Kay kung naulaw pa mo sa inyong mga kinabuhi, mga unggoya mo, dili man unta mo maging ani. Wala mo yuta, pero nami ko pras nga ginapisar. So, unsay pud pasabot ana nga nangawat jud mo mga unggoya mo. So guys, mag 2 hours na mi sige mig baktas, wala pa mi kaabot sa among destination. Kay layo jud kaayo og nagpahuway sa ami diri kadali. So guys, nagabot na mi og naglungag na mi sa among kaunon karon. Kompleto mi nagdalamig isda og maginataan mi karon magsugba mi pod. So mga guys, parang nagpiknik lang kami dito sa kabukiran. Napakasarap talaga manirahan dito sa bukid, yung maririnig mo, yung agos ng tubig at saka yung boses ng mga ibon. Ngaya nga kami na matulog kami dito pero hindi kami pumayag dahil nga napakalayo at parang sumakit yung katawan ko, parang lalagnitin ako. Dahil nga sa layo siguro ng nilakad namin kaya ganito yung katawan ko sumasakit na. Yung isa naming kasamahan, nagkudkud na ng niyog dahil nga magagata kami ngayong araw na to pero dili na ako ang magata ang akong partner. Kay dili jud ko kabalo muluto pag abot diri sa mga bukid nga recipe. So mga inday, kung sino yung nakarelate ng ganitong buhay, mag-comment lang. Ingon pa sa akong kauban diri sa mga trabante, tinanong ko sila kung kumusta ang buhay-buhay diri sa bukid. Mao na isa lang jud ang tubang nila sa amo nga lisod gyud pait gyud ang kinabuhi karon. Mataas ang kilo sa kopras, mataas din ang kilo ng bigas at mga isda, mga gulay. So mga inday, kung i-income daw sila ng 700 per day, kulang pa din daw yon. Dahil nga kapag may college ka, talagang kulang yon. Kung kapag dalawa yung college mo, kulang jud ang 700 per day. Kaya ingon pa niya, ako wala na ko nanigarilyo, wala ko'y bisyo, pero kulang pa gyud ang 700 per day. Kaya ang allowance sa iyang college is 150 per day. Tapos na siya senior high, duha ka buok ang senior high niya, ang allowance is 100 per day, 200, 300 per day. Tapos na mga elementary siya, 70 ang allowance per day kay nanatanan kwaon diha nila ang balon, ang pamasahe. So pag abot namo sa balay, quick chow na lang og magi, mga noodles ang sudanon og mga bulad. Inga na gyud among routine nga mga sudan. Kapag Saturday Sunday, dito lang ni makakaon og lami nga pagkaon kay ang budget sa estudyante among ginasudan Saturday Sunday. Kay dapat gani sa Sunday dili ko matrabaho pero ginatrabaho na lang nako para makakaon ako mga anak nga lami na pagkaon. Ang nako is 5 ka buo. So kinahanglan itaguyod nako silang maayo aron in the future unahuna pod sila para sa amo nga ginikanan. Lalo pa sa mga project sa akong mga anak, dili jud nako usahay mahatag sa ilaha. Always nako ginapa-remind sa ilaha nga study hard, bahala walay project basta ang utok permanente lang. Dito na lang mo bawi sa mga quiz, sa mga exam. Kay usahay lagi wa jud mi ikapalit og project sa para sa akong mga anak. Mga ka na lang usahay ang ginaingon nako sa mga anak nako na ang utok na lang jud ninyo ang inyong gamiton para sa pag-eskwela ninyo. Bahala na gamay ang grado nga gihatag sa inyong mga teacher basta importante nga dili mo mabagsak kay lisod jud kay ang kinabuhi nato mga anak. Maluoy jud ko sa akong mga anak kay Monday to Friday ang ilang ginakaon pastel lang jud. Kay kung magluto pa mi sa balay para balonon nila gastos na jud kaay. One time gipabalon ako akong anak og noodles. Tapos nagbalon siya paguli diri sa balay, naghilak akong anak. Ipangutana na ako unsay dahilan nga nung minghilak man ka. Gibuli daw siya sa iyang classmate kayang sudan noodles. So mao to nag-start na sila, nagbalon lang og kanon tapos magpalit na lang sa kantin og sudan. Mao na ang senior high na ko high school 100 per day nila. Usahay gani akong high school, dili na sila katrabaho lalo pa nga ni nga ulan. Tapos walay magpabali sa mua nga tag-iya og kupras. Lalo pa daghan na ang cash advance namo sa tagya sa kupras tapos timing nga na ulan dili may katrabaho. Lisod jud ang kinabuhi diri sa bukid. Mao na giingon ako sa akong mga anak eskwela magtarong ay mo pagsunod sa mua nga naing-ani lang jud ang among trabaho. Wala mi kahuman og eskwela kay dahilan grade 4 lang gud ang akong grado. Mao na lisod kaayo nga mang-apply og trabaho dito sa syudad og sa sentro sa bayan. Dili jud lalim ang among trabaho diri og ang among kinabuhi nga kalisod. Usahay ginaampo na lang namo nga dili jud mo ulan kay para tuloy-tuloy ang trabaho. Kay kung sigig ulan 5 days
1 week ang ulan. Talagang hindi talaga kami makakain ng isang buong linggo. Bisan unsay pag-try namo nga mag-savings me para sa emergency nga mga panahon nga magbagyo-bagyo or mag-ulanon, dili jud mi ka savings of kwarta. Kay ulan, hinaut unta ning gobyerno kami gyud ang priorities unta nga mga farmer. Kung may mga kaayuhan, may mga ayuda kami ang una usa nga ipatawag nila. Dili kay ang duol ra sa kaldero ang ipatawag nila nga walay mga kwenta. Sila pa ang nakaposisyon, sila pa ang magkurat sa mga ayuda. Sa to kurat-kurap, unya akong asawa wa jud trabaho kay ang akong asawa dili man gyapon kabalo mo basa. Akong asawa bilib pud ko sa iyaha kay bisan malay grado, dili pud siya magpa-ignorante. Naay magpalabada, maglabada siya, naay magpalinis sa balay, maglinis, naay magpahilot, maghilot. So kahit pa paano ang akong asawa nakatabang pud sa ako nakahilag jud ko kay na one time nga lami kay mong sudan adobo nga manok nga native. Unya ingon sa akong anak na magbalon daw siya og sa eskwelahan. Unya ingon ko sa akong anak dili ka pwede magbalon kay watay tupperware. Unya ibalot na lang og dahon daw. Unya wa jud ko ning sugot kay nganuman basi mabuli akong anak di na ako nga nak basi mabuli ka dito sa school. Unya basi hindi na ka eskwela problema kayo na kung mabuli ka sa eskwelahan kay dalaga na manggod ka. Mao to ang akong kasing-kasing nga murag giputga sa murag gata nga gikumot-kumot kay sa kaluoy na ako sa akong anak. Lisod jud ang kinabuhi namo diri sa bukid pero ingani ra man gyud ang tinadhana sa mua nga ingani among sitwasyon. Pasalamat na lang jud ko kay bisan wala mi katapos og eskwela, wala mi katungtong ka-graduate sa elementary. Ang importante akong mga anak na mga utok. Mga bright sila mamba. Kay katong isa nagvaledictorian daw tapos katong isa permanente top 2, top 3 na permanente top niya sa ilang eskwelahan. So ako, bright manggod unta ko ma'am. Ang problema nga lang sa panahon nga gusto na mo eskwela dili may kay eskwela dahilan layo manggod ang eskwelahan tapos akong papa na stroke, wala na mi kagawagmay pa ko na stroke na si papa. So dili na gyud mi ka eskwela og tarong kay walay mo suporta sa mua. Tapos nang time na bata pa ako ma'am, ganito na talaga yung trabaho ko. Ingani ra gyud akong trabaho, muuban sa mga silingan namo para mangornal para naipakaon ako sa akong mama ug sa akong papa nga na-stroke. So ingani ra gyud among panginabuhi nga bisan ulitaw pa ko. Ingani ra gyud akong kinabuhi mamantod karon. So nalipay jud ko sa akong mga anak nga utukan pod sila nga basin sila pod ang susi sa among kinabuhi nga maglago pod me. So naghope pod ko nga makapalit mig sarili nga yuta kay sa kadugay sa panahon nag farmers me wajud mi ka sarili yuta. So always na ko gipa-remind sa akong anak nga magpalitag yuta pagtarong mag eskwela kay para makasarili ta. Ang grado karon sa akong anak ma'am is third year college education. Hinaot unta nga makagraduate gyud akong anak. Permanente na ko giingnan siya nga bawal sa ang uyab-uyab, kinahanglan mag-concentrate unsay goal nimo sa imong kinabuhi og unsay pangandoy sa imong mga ginikanan makapalitag yuta. So mga inday, well nag-istorya mi diri sa kinabuhi sa among isa ka trabante. So mga inday kani nga istorya ni sa akong trabante nga isa na ako ka trabante. So mga inday, karon manguli na ta, mag-prepared na kay human naman nagkaon. Nag-istorya ang among trabante about sa iyang life, about sa ilang istorya sa iyang kinabuhi. Ninghila ko kay nga naman akong papa sa una nga ni trabaho. Ani gihapon na gibuhi sa among father sa una nga buhi pa siya nga bata kami sa una nga panahon. Nagapang-ornal gihapon ang akong papa. Kabalo mangarit, kabalo tanan sa mga trabaho diri sa bukid. Mao na ganina ning istorya sa ninghila ko kay nakarelate jud ko sa trabaho niya. Madali kayo liugan sa tubig. Ayun ka magbunot pag titugaw. Madali kayo liugan sa tubig. Kaning tubig sidi. Oo. Kaya din ay palaga ta. Bala ka sila sidi gisom. Kung mabunot lagi tayo din ako. Bagan. Yan pa sana. Ito pa tugot. Tugot ay. Ano? Oo mo siguro man. Dili ka tagadaya. Baga ito. Wa ka panipon, Mar. Wa ka panipon. Akot lang. Yung musing ko dyan namin. Busing nga ni. Busing! Oh. Ako mo na may kabayo! Ito ba may kabayo? Busing namin eh. Bus din ba? Pagkapabuto kita man. Ang sisilyo ko ade. Oh, di kayo. Ang sisilyo ko sa bulsa. Ito ako ng bosin to. Target ta. Ayan po, yan yung utang yan. Ako be, nagmakapabuto. Kaya daw mga kayo ka doon boss. Hindi daw ay puro busing ko. Mga bilhin na rin sa basakot sa niyan boss. Yun yan. Uling, di maging uling. Huling. Kaya ka huling. Anong magulong ka na? Matagad-patang ko galing. Dapat agad na. Paano? Ay. Katulong na ito. Oo. Sabihan ka. Nakataga man naman lang yan. Tamang kumang sunod na. Ay, Jojo. May palag wala yung tulo kaya.
Anong aksyon ka bala pengin ko? Kung di ginimistak na angin. Yung tugtong ka mo. Anong mayayang kanat sa paa? Hari kaya nga ning pasakal lang namin do. O ganun tugtong ganun. Wala. Pagila nga ning. Bundak man Ano lang. yung kami na kapag yang ubuan na sa yung tubig sa kuwan. Butang yan. Baby. Dilog niya. Kaya katong tumbler may makuha. Mayo. Kuhaan to, be. Ay para tali na kuwan na rin.